A recent SWS survey showed an estimated 2.4 million households experienced involuntary hunger at least once in the last quarter of 2018. It's no surprise considering we see this problem every day in the face of street dwellers, beggars, and scavengers. This is exactly why a humble soup kitchen in Quezon City has been serving the homeless for about 7 years now. Take a look at Karinderya ni Mang Urot in this episode of Think Possible. This is not exactly a birthday party, but at least for this night, strangers acted like family, sharing good food in this parking lot at Examiner Street, corner Quezon Avenue. It's part of a regular feeding program running for nearly 7 years now, thanks to a man who embraced the mission of caring for the hungry and the homeless. Ako si Benji Abad. I'm the founder of Karinderya ni Mang Urot. Day 1, naglalakad ako along Quezon Avenue. Pag lampas ko ng isang restaurant, may nakita akong 2 bata kumakain ng manok, katabi niya yung basurahan. So I assume na niretrieve nila sa basurahan yung kinakain nilang manok. So that moved me to act. Na-conceptualize ko na itong Karinderya ni Mang Urot na magtayo ng isang mesa every week lang nung una, every Saturdays, para pakainin yung homeless, yung street kids, saka yung mga scavengers. Summer po noon, and then inaya po ako ng dad ko na magluto ng noodles. And then nag-set up po kami ng monoblock table dun sa feeding place namin ngayon. Siguro po there were around 12 people na kumain po ng noodles nung night na yun. Nag-iisip ako kung anong ipapangalan. Kung Karinderya ni Mang Benji, walang dating. Naisip ko ngayon yung Facebook account ko, which is Mang Urot ang ginagamit kong name doon dahil ginagamit ko yon to annoy people lang, para Mang Urot. Karinderya ni Mang Urot, KMU, parang catchy. Mang Urot kasi parang nanguurot lang kami. Ako na kung merong hindi mayaman na kayang gawin ito, di siguro kung gagawin ng mga mas mayaman, mas maraming matutulungan. Naghahanda kami ngayon ng pagkain para sa mga homeless. Ang luluto namin ngayon, pansit at saka apritada. Parang calling ko na rin siguro. Kasi noon pa talaga, gusto ko talaga mag-volunteer. Hindi mo kailangang maging mayaman ka para makatulong ka eh. Kahit sa maliit na bagay, yung mapagsilbihan mo sila, mapagluto mo, makatulong doon. Kung saan na kami nakarating na kami Mindoro, nag-ano rin kami doon, outreach, Montalban. Bali wala yung yung tanda ko. Kaya ko naman. Parang hindi ka napapagod pagka nakakatulong ka eh. Gusto ko mag-celebrate ng birthday ko na hindi naman pinapainom ko lang yung mga barkada ko, mga ganon, or with my family. I wanted to do charity works talaga. Lalo na yung mga taong gutom, talagang ang sarap sa puso kapag natutulungan natin sila. Pupunta po kami dito kasi para kumain, tapos mag-enjoy. Wala po akong pagkain, wala po akong pera. Kaya dito lang po ako. Natutulog rin kami minsan sa kalye-kalye. Wala naman rin kasi ako asawa. Ang laki-laki na naman din matulong sa amin. Feeding the homeless 3 times a week may sound like a band-aid solution. But Benji says the simple deed translates to less crimes committed by street dwellers. Unang-una, yung self-esteem nila bumabalik. Naiisip nila may nagmamahal pa sa kanila kahit na outcast sila sa society. Bukod doon, siyempre, yung crime prevention. Kasi yung mga nagugutom, minsan nag-iisip ng gumawa ng hindi maganda yan. Restoring the dignity of street dwellers does not stop with the soup kitchen. Benji has offered some space in his own home to make way for a comfort room, shelter, and classroom for those in need. Yung classroom, para naman may guidance kahit paano yung mga street kids. Yung CR naman, dahil bumababa yung self-esteem ng mga tao pag wala silang magamitan ng CR. So, minsan hindi sila pinapagamit ng LGU, hindi sila pinapagamit sa mga simbahan. So ako, nakita ko yung need na bigyan sila ng bathroom na pwede nilang gamitin 24/7. Kanlungan ni Mang Urot, which is the shelter, yun naman para sa 60 and above na mga babaeng homeless. At least pag umuulan, bumabagyo o malamig ang gabi, pwede silang magpunta ron sa amin para doon matulog. God is good eh. He provides everything. At, sabi ko nga kahit noon pa na parang lahat sobra pa ngayon dumarating sa amin. And it's not, we're giving not because na nag-aantay kami ng may kapalit. Growing up po, I witnessed my dad give
give up the shirt off his back or slippers, even if he had like 5 shirts left in the closet. So it made me realize that if I have a closet, if I have a refrigerator, like I already have enough for me, and meron pa po ako mabibigay sa kanila. Yun ang sinisigaw ng konsensya ko eh. So kailangan ko siyang gawin. I'm not an extraordinary person. Naging extraordinary na lang siguro ako kasi nga nakalimutan na natin yung dapat nating ginagawa para sa kapwa. Kung average person ka, everyday maglagay ka ng isang pack ng biscuit doon sa bag mo. Pag minadaanan kang mahirap, tulungan mo, bigyan mo ng pagkain. The existence of karinderya ni Mang Urot is in itself a statement, a challenge even, that those blessed with even more resources can give back 100-fold. Ang ultimate goal ko para sa karinderya ni Mang Urot is magsara na kami. Ibig sabihin kasi nun, magsasara na kami kasi yung proper authorities and yung mga institutions na dapat tumulong dito sa mahirap, ginagawa na nila yon. I'm not rich, I'm not in power, but I can do this. Siguro para doon sa mga in power, saka doon sa mayayaman, nasa inyo na yung blessing eh. Mahirap naman na yung mahirap pa yung tumulong sa mahirap. So kayo yung may power, kayo yung may resources, you can do this better than me.